magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Zero subsidy, yan po ang recommendation ng bicameral conference sa pagitan po ng House of Representatives at ng Senado. So dahil daw sa nakitaan nila ng malaking reserba ng pondo ang PhilHealth na umaabot ng 600 billion, hindi nila binigyan ng additional subsidy dahil daw para turuan daw ng leksyon ng mga namumuno ng PhilHealth. Sa ginawa po nilang aksyon na ito, sino ba ang mas maaapektuhan? Yung mga namumuno ba ng PhilHealth o yung mga umaasa po na tatanggap ng benepisyo galing po sa PhilHealth? Dahil po doon, mas nakikita po natin na yung sinasabi ni VP Sara na ang Kongreso po talaga ang nagsasabi kung ano pong mangyayari sa budget po ng Pilipinas dahil mas nasunod po ang version ng mga congressman kesa sa mga recommendation po ng Senado na supposedly dapat ang Senado sila yung magiging check and balance sa ginagawang pag-a-arrange po ng budget ng Pilipinas dahil alam naman po natin na ang power of the purse is nasa Kongreso na sila po yung nag-aalat ng mga budget at ang gagawin dapat po ng Senado sila yung nag-double check kung tama ba o naaayon ba sa batas yung pag-allocate nila ng budget. Kaya nga nung nakaraang taon, nagulat po ang mga senador natin nang malaman nila na meron palang mga insertion, may mga isiningit na mga budget na nailagay po sa pagbibigay ng ayuda tulad ng AKAP. So sa nangyaring budget deliberation ngayon sa bicameral conference, hindi po pumirma sila Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo dahil nalaman nila na meron palang isiningit uli na budget patungkol dun sa AKAP. Kumbaga yung tinanggal nilang budget sa PhilHealth na hindi nga sila nagbigay ng subsidy is doon nila inilagay sa pagmimigay po ng ayuda at dagdag na budget po para sa House of Representatives at sa mga mambabatas natin. So ito, himayin po natin itong balitang ito pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Kahit naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 national budget, may mga mambabatas na kumukwestiyon sa ilan itong probisyon. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok si Bob Gonzales. Niratipikahan na kagabi ng Senado at Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget ang napagkasunduan nilang bersyon ng Kamara. Pero may mga senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health, kaya nga po PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya, we should invest more in health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. We believe that the 600 billion of PhilHealth is for them to be able to utilize. They are not definitely destitutes. They have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds, next year, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Giit din ni Senate President Cheese Escudero. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng PhilHealth. Bali ang punto kasi dito, bali etong si Grace po kasi tsaka si Senator Cheese Escudero, pumayag sila doon sa recommendation po ng House of Representatives na wag bigyan ng additional budget na 74 billion pesos ang PhilHealth. Dahil nga daw ang punto nila,
meron pa naman daw malaking pondo ang PhilHealth na umaabot nga ng 600 billion. Ngayon, ito yung tanong dito kasi sabi nga kasi nila rito, para daw turuan ng leksyon nitong PhilHealth, huwag bigyan ng subsidy. So, ano ba yung mangyayari kapag hindi binigyan ng additional subsidy yung PhilHealth? Siyempre, alam naman natin na may nangyayari sa PhilHealth. Bale, doon muna tayo sa universal healthcare po na nakasa doon sa batas na yon na zero balance po dapat yung mga beneficiary po ng PhilHealth. Wala nang babayaran sa mga public hospital. Yun ang pagkakalam po natin ha. Pag public hospital po, zero balance po dapat. Hindi ko lang alam kung ano yung sistema pagdating sa mga private hospital. So, pero may nangyayari pa rin sa public hospital na hindi naman talaga totally nasisiro na zero bill po nangyayari. May mga pasyente na nagbabayad pa rin po ng certain amount. So parang hindi kino-cover lahat ng PhilHealth. So kaya ganun po lumaki yung pondo ng PhilHealth. At the same time, may mga ospital na nagki-claim pa, kumbaga naniningil pa sa PhilHealth, hindi pa sila nababayaran do sa mga serbisyong na ibigay nila. Kaya nga nabalita yan, 'di ba, na maraming mga private hospital na ayaw na nilang tumanggap ng mga PhilHealth dahil nga sa hindi nga nagbabayad itong PhilHealth sa kanila. So hindi naman natin alam kung ano yung dahilan kung bakit ayaw magbayad ng PhilHealth. Siguro depende yun sa mga requirements na napag-usapan nila na siguro masyado lang silang mahigpit sa pagdating doon sa pagbabayad sa mga private hospital. Kasi alam naman natin na nagkakaroon din ng modus dyan, kuntsabahan, kumbaga, pinalalaki nila yung claim para magbayad sila ng, kumbaga, nagdalagdag sila ng additional payment para lumaki yung claim nila sa PhilHealth. So, ang PhilHealth naman, medyo nagiging mabusisi sila kaya natatagalan yung pagbabayad nila sa mga private hospital. Kaya lumaki yung kanilang pondo na yan. Kaya nga hindi rin mo pwedeng sabihin na porket may malaking pondo sila, parang hindi rito kasi kinonsider ng mga mambabatas natin kung ilan na ba yung mga nabayaran ng PhilHealth ng mga private hospital. Magkano pa ba yung, kumbaga lumalabas, magkano pa ba yung utang na dapat bayaran ng PhilHealth doon sa mga private hospital. So, kaya lumaki ng ganung sobra yung pondo nila. Gawa nga hindi nga nakapagbayad, di ba? So ngayon, kaya sila humihingi ng additional subsidy para may ano nila, yung mga programa nila, may patupad nila. Ngayon, kung hindi sila bibigyan ng additional subsidy, kung ngayon pa nga lang may malaki silang pondo, hindi pa nga nila napapaganda yung kanilang serbisyo, ano mangyayari? Paano pa nila mapapaganda yung serbisyo kung hindi sila bibigyan ng additional na subsidy? Ngayon, yung sinasabi ni Grace po, ni Senator Chis Escudero, maging ni Pangulong Marcos, na tuturuan daw ng leksyon yung PhilHealth para ayusin yung serbisyo nila. Mukhang mali na ang magsasuffer dito yung mga benepisyaryo. Kung gusto nilang turuan ng leksyon yung PhilHealth, dapat yung mga namumuno, yun ang kanilang kastiguhin. Pwede naman nilang sibakin sa pwesto, pwede nilang hilingin na sibakin na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, bakit hindi pa nila ginagawa yon? Bakit ang nangyayari mukhang yung mga benepisyaryo, sila yung magsasuffer nung hindi pagbibigay ng additional subsidy dito sa PhilHealth. Isipin nyo, yung 600 billion, ilan na ba yung populasyon ng Pilipinas? 'Di ba? Kung iisipin mo, dapat may allocation ng bawat Pilipino ng at least 50,000 na pondo. Pero kung titingnan nyo, medyo maliit yung 50,000 na yun sa mga ibang pasyente na talagang may mga malalang pinagdadaan ng pangkalusugan. May napanood nga tayo na halos umabot nga rin ng 1 million yung kanilang bill sa hospital. Sa ano to public hospital to. So ang shinolder lang po ng PhilHealth is nasa 70,000. So kung doon mo pagbabasihan na allocation is 50,000, kulang na kulang. So
yung pondo ng PhilHealth na yon na 600 billion is kulang na kulang talaga yon dahil nga kung ibabawas mo pa dyan yung mga ospital na hindi nila nababayaran, mukhang hindi aabot talaga, hindi kakayanin yung 50,000 na dapat ibigay per Filipino people. Kaya nga, napakalaking pagkakamali sa tingin natin na ang dapat, kumbaga, ang sasalo ng problema sa hindi pagbibigay ng subsidy is yung mga kababayan nating mahihirap. So, napaka very wrong po yung naging desisyon po ng mga mambabatas natin. Ng PhilHealth kaugnay nito. Kung may mga nabawasan, kwestiyon naman ni Senador Coco Pimentel ang pagtaas ng pondo ng Kongreso pagkatapos dumaan sa Bicameral Conference Committee. May dagdag na 1 billion pesos sa budget ng Senado habang 17.3 billion sa Kamara. Mas malaki pa sa orihinal na nakalaang 16.3 billion. Bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber? But we have to be transparent. Sabi ng Senate President, hindi perpekto ang budget pero napakarami kasing dapat pondohan sa napakaliit na espasyo. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondo. So dito, gina-justify pa ni Chis Escudero na kumbaga hindi daw perpekto yung batas natin. So alam pala niya na hindi perpekto yung batas pero bakit kailangang ang mas rito yung mas tatamaan yung mga kababayan nating mga mahihirap. At the same time, yung pondo na tinapyas nila sa PhilHealth ay napunta po sa House of Representatives. So gagamitin daw nila yon sa pamimigay ng ayuda. So sabi ko nga sa inyo doon sa nakarang video natin, yung vote buying po nagsimula na yan last year pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda. So sabi nga nila, huli pero hindi kulong dahil nga kumbaga legal. Dahil nga dumaan to sa proseso ng pamimigay ng tulong ng gobyerno. So sumasakay po yung mga incumbent congressman natin, yung mga politiko natin sa pagbibigay ng ayuda. Kasi supposedly yung pamimigay ng ayuda is programa yan ng DSWD. Pero pansinin nyo, once na nagkaroon po ng payout para sa pamimigay ng ayuda, yung mga congressman po, yung mga politiko, present po sila at mas malalaki pa po yung kanilang mga pangalan at kanilang mga picture kesa po dun sa logo ng DSWD na parang ang lumalabas na sila yung kumbaga pera nila yung ginamit doon sa pamimigay ng ayuda at ibinibida nila yung pangalang Speaker Romualdez na dahil kung hindi daw sa initiative niya hindi raw po maisa sa katuparan ang pagbibigay ng ayuda. Kaya nga po sa darating na eleksyon, kung gusto po natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Dahil yung mga dati nating mga ibinoto na matatagal na nandyan sa politika, sa Senado, sa Kongreso, ano ba yung mga nagawa nila? Diba? Sa tagal-tagal nila sa pagkupo dyan sa pwesto na yan, ano ba yung naitulong nila? Ano ba yung naiambag nila para mapabuti ang ating bansa? Kaya nga sa darating na eleksyon, nasa atin po ang kapangyarihan na pumili ng mga iuupo natin dyan. So sana po matuto na po tayo. Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.